Okay, muli isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Welcome sa Bits. Ay ito alam niyo po mga kababayan napansin ko kasi itong si Congressman Busita ay napansin ko na parang maraming nagagalit. Siya po ay binabash sa social media. Ngayon, siyempre ako bilang dating bumoto sa One Rider Party List, okay? Sinuportahan natin itong si Colonel Busita noong 2022 election. Kaya tayo po ay nagka-interest kung bakit siya binabas. Ano ang kanyang problema? Ngayon, yung mga video na pinanood ko, sinasabi na ito daw si Colonel Busita ay siniraan ang administrasyon Duterte nang sabihin niyang ang corrupt daw ang mga nagdaang administrasyon at ang kasalukuyan ay hindi. Okay? So ngayon, para malaman natin siyempre kailangan natin gawin, i-review natin yung mga pangyayari, para malaman natin kung yung ating mga binoto dati ay kailangan pa natin bigyan ulit ng panibagong pagkakataon na maglingkod. Kahit na binoto natin sila dati, hindi ibig sabihin na ang boto natin ay mananatili kailanman. Depende yan sa kanilang performance sa trabaho. Kaya ang ginawa natin, ni-review natin itong tape o yung video na kung saan sinasabi na interview nitong si Bernadette Sobrano para malaman natin kung totoo o hindi na sinabi ba talaga ni Congressman Busita na palpak o corrupt ang nagdaang administrasyon at ang kasalukuyan ay hindi. Okay? So ito po pakinggan po ninyo itong sinabi ni Congressman Busita. Okay? Ni-review ko po ito, Ni-review ko mula sa simula para malaman ko kung totoo ba. Kasi pinapalabas ni Congressman Busita, hindi naman doon niya siniraan si Duterte. Ang tinutukoy niya ay yung mga nagdaan, yung dati. Kaya ni-review natin buo yung video. Ito po maiksi lang ito. Pero ni-review na natin. Okay? Ito po, para malaman natin kung totoo ba na sinabi ni Congressman Busita na corrupt ang administrasyon Duterte. Ito po. Kasi nung mga previous administration, hindi ko nababanggitin, parang mas gusto pa nila nakawin yung pera . So ang hirap sa parte ko kasi engineer ako, pinalaki ako ng parents ko na dapat ganito ka. Pero yung nasa paligid mo, parang mga magnanakaw. Ang hirap. By the way, in fairness dito sa administration, itong latest, hindi na kasing corrupt dati noon. Dati corrupt talaga. Ngayon, yung budget ng facilities, ng buildings, construction, na-utilize na. Okay, iyan Sabi ni Congressman Busita, ang nagdaang administrasyon noon ay corrupt at ang ngayon ay hindi. Bagamat wala siya sinabing binanggit na Duterte. Basta ang sabi niya, yung dati, yung noon. Okay? Ngayon, kung ating uunawain ang konteksto na kanya sinabi, pag sinabing noon, okay, mula sa matandang Marcos, Cory, Ramos, Erap Estrada, Gloria Arroyo, Noynoy Aquino, at Duterte. Kasama po dyan. Pag ang konteksto ng noon, dati. So, ibig sabihin, kasama dyan ang administrasyon Duterte.
Oh. Tama, di ba? Yun ang konteksto eh. Yung noon. Kung sana binanggit niya, except kay Duterte. Yun sana, maiko-consider natin na hindi kasama ang kay Duterte. Sa sinasabing corrupt. Di ba? Yun po yun eh. Kaya, ang ating pong masasabi, tama po ang puna sa kanya ng mga basher. Tama po. Ang konteksto. Di ba? Ngayon, dahil nga itong si Congressman Busita ang kanyang party list na one rider party list na binoto natin noon, sinuportahan natin, siyempre sa paniniwala na bilang rider, maayos niya itong mga problema ng rider na katulad natin. Dahil tayo po ay nagmumotor din eh. Ngayon, kailangan kong i-evaluate ang aking suporta kay Congressman Busita kung sa darating ba na eleksyon ang kanyang party list na one rider party list, suportahan ko ba o hindi na. At ngayon tumatakbo si Colonel Busita bilang senador, suportahan ko ba o hindi na. Ngayon, dito po kayong papapasok ang ating evaluation. Dahil tayo po ay DDS, maka Duterte, siyempre, epektado po yan. Epektado po ang ating suporta kay Colonel Busita. Dahil nga, siyempre, doong sa lower house, pag nag-hearing sila, lalo ng Quadcom, yung Committee on Good Government, ay ang kanyang kasama po na si one rider party list na si Rhodes Gutierrez ay aktibo sa pang-atake sa mga Duterte. Nakikita po natin yan eh. Bagamat nung binoto natin noon ang Wyran Rider party list, hindi natin alam na nominee pala itong si Rhodes Gutierrez. Ang alam natin si Congressman Busita, Colonel Busita. Yun ang alam natin na nominee ng one rider party list. Noong panahon na yon, hindi natin alam na meron palang iba pang nominee sa katauhan nitong si Rhodes Gutierrez. Kaya kahit naman na sinuportahan natin noon si Colonel Busita, ang one rider party list, siguro ngayon sa parating ng election din na bunga na rin ang pagiging ng disappointment. Siyempre, pangalawa, siyempre, kaya aminado po sila na wala silang naipasang batas. Ito po, mismo inamin ni Colonel Busita na wala po silang naipasang batas sa loob ng magtatlong taon nila sa Kongreso. Dalawa pa sila. Ito po ang pag-amin, ang video ng pag-amin ni Colonel Busita nang siya po ay mag-file ng COC sa Comelec. Ito po, pakinggan po niyo mga kababayan. Sa mahigit almost 3 years po sa Kongreso, ako po ay nalulungkot sapagkat yung mga panukala po nating batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay wala po akong pinalad na maipasa sa level ng Kongreso. Gusto ko lamang po ipaalam sa ating lahat na simula po noong 2006, advocacy ako na po ang magtaguyod ng kaligtasan ng mga motorista. Okay. So, yan po mismo po si Congressman Busita ay inaamin po niya na wala po silang naipasang batas. Bagamat sabi niya mayroon silang naihain kaso hindi raw naipasa. Ngayon, ang tanong natin kasi di ba ang dahilan kung bakit ka nga sumasama sa majority para ang batas o panukalang batas mo ay mabigyan oras. Dahil pag malakas ka, suportado mo ang speaker, mas malakas ang chance na ang inyong batas na maihain ay maipasa.
Okay? Ngayon, nagtataka tayo kung bakit. Bakit hindi na ipasa? Sa kabila ng pagiging member nitong dalawang one other party list ng majority. Bakit hindi na ipasa? Kaya tayo po bilang bumoto, bilang taxpayer, tayo po ay nanghihinayang dun sa magtatatong taon na wala silang naipasang batas, dalawa pa sila, katumbas ng 6 years, sayang ang sweldo nila. Siyempre bilang botante, no, bumoto sa one other party list, kailangan natin i-evaluate yan eh. Diba? Yung performance nila kasi nga, kaya natin na silang binoto, naakala natin na sila ay maging epektibo sa kanilang trabaho. Ay kung hindi sila naging productive, paano pa natin sila bigyan ng another chance? Diba? Ito po ay hindi paninira, ito po ay pag-scrutiny kasi nga siyempre kailangan ito para malaman natin kung dapat mabigyan. Dahil ito po ay panahon ng eleksyon, kailangan natin mangilatis sa bawat politiko. Kung sila ba ay dapat ulit bigyan ng chance, kung sila noon ay binoto natin, hindi ibig sabihin ay iboboto natin sila ulit. Depende yan sa kanilang performance. Okay? Yun po yan eh. Ito po hindi paninira. Bilang botante, kailangan natin magsuri sa mga kandidato na nag-a-apply ng trabaho. Ngayon, siyempre, tulad dito ay no. Napag-alaman natin na ito pala si Colonel Busita ay halos 21 years na yata siyang advocate ng mga rider. Siyempre ako rider din. Ngayon, siyempre bilang advocate ng mga rider, titingnan natin kung sila ba ay epektibo sa pagiging advocate. Di ba? Paano natin malaman kung sila ba ay epektibo sa pagiging advocate? Dahil nga ang kanilang gustong gawin, gustong sinusulong, gustong isulong ay ang kaligtasan ng mga rider. Kaya lang, bagamat ako rider, nakikita po, may marami ako nakikita sa daan yung mga walang disiplina, yung mga singit-singit, biglang nagsuswerve. Okay, so dapat yun, bilang advocate ng mga rider, dapat yun i-address ng advocate. Katulad nitong si Colonel Busita. Kasi ako, bilang rider, sa akin palagay, kaya hindi natin kailangan maging ng isang advocate para maging maayos sa daan. Tayo mismo, sa ating sarili, tayo na mismo maging maayos, maging sumunod sa batas trapiko. Di lalo na sa kaligtasan natin. Di ba? Yun po ang aking yan po ang aking pananaw aking opinion Marami nagsasabi na di umano itong rider ay ginagamit lamang ng politiko. Ginagamit lamang para sa personal na interest. Okay? Ako, may sarili akong pananaw. Para sa akin, hindi ko kailangan ng isang advocate, rider advocate para maging maayos ako sa daan. Dahil ako ay law-abiding citizen sa anumang bagay. Kapatrapiko, yun Kaya, ito po ay panahon ng pagkikilatis sa bawat politiko. Hindi lang si
Colonel Busita, hindi lang ang One Rider Party List ang ating dapat kilatisin. Ako, sinasabi ko kahit na binoto ko noon, hindi ibig sabihin na iboboto ko ulit. Depende yan sa performance. Okay? Yun po yan eh. Yun po ang ating layunin dito. Di ba? So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat.